Sa kanilang paglalakbay ay patuloy na inirereklamo ni Faith ang sobrang pagkain ni Mine at sagot naman ni Mine, ang galit daw ay nagpapabawas ng calories at sinubukan niyang ibahagi ito kay Faith, ayaw niyang magalit ito sa kanya at trinato pa niya si Faith na parang bata, pinakain ng beef jerky at hinahaplos ang ulo. Natatawa si Greed sa kanilang ginagawa pero napansin ni Faith na umupo si Mine sa tabi niya at inilagay ang ulo sa hita. Tinanong niya si Mine kung ano ang ginagawa nito, sagot lang ni Mine na ito ang pinakamagandang unan sa loob ng karwahe kahit na simple lang. Agad siyang nakatulog at iniisip ni Faith na parang bata si Mine, naalala niya na sinabi ni Mine na siya ay isang multo na hindi pwedeng mamatay at may kailangan siyang gawin. Tinanong ni Faith si Greed kung ano ang pinaglalaban ni Mine pero hindi sumagot si Greed. Nagreklamo si Faith pero sinabi lang ni Greed na malalaman niya ito kung mananatili siya kay Mine. Iniisip ni Faith na magiging problema ito sa hinaharap at samantala, tinanong ng mga kasama ni Roxy kung kailan sila makakarating sa Galia. Sagot ni Roxy ay malapit na at nasa kanto lang, at ilang minuto ay dumating sila sa nayon ni Barbatos at pinag-uusapan nila ang lumang kastilyo na ngayon ay pinamumunuan ng isang halimaw. Nagdesisyon silang lumapit sa kastilyo pero napansin nilang walang halimaw. Iniisip ni Morgan na nalinas na ang lugar kamakailan at doon ay dumating si Barb para magpakilala, at nagpakita ng respeto si Morgan at binanggit na kilala si Barb bilang The Sword Saint. Sinubukan ni Roxy magpakilala pero binanggit ni Barb na lumaki na siya ng maayos. Naguluhan si Roxy pero sinabi ni Barb na kilala niya ang mga magulang niya at siya ang nagbigay ng pangalan kay Roxy. Nagulat siya dito at binanggit ni Morgan na inggit siya dahil parang may bayani siyang ninong. Itinama ni Barb na dating bayani siya at nagretiro dahil nawalan siya ng dahilan para lumaban nang mawala ang pamilya niya. Pagkatapos ay binanggit ni Roxy na tinalo niya ang Leek Lord pero sinabi ni Barb na hindi niya ito nagawa mag-isa. Binanggit lang niya na salamat sa isang tao na lumaban kasama niya. Sinabi ni Morgan na malamang malakas na mandirigma ang taong iyon dahil hindi madali talunin ang isang crown monster. Dagdag din ni Mia na gusto niyang makilala ito pero sagot lang ni Barb na umalis na ito para sa kanyang paglalakbay. Tinanong ni Roxy ang pangalan ng mandirigma dahil kailangan niyang i-report ang sitwasyon, pero tumanggi si Barb na sabihin at ito ay dahil si Faith mismo ang nagbilin kay Barb na huwag banggitin ang kanyang pangalan sa kahit sino. Tinanggap ni Roxy ang sagot at humingi ng tawad sa pag-abala. Nagpa siya siyang umalis at tinanong ni Barb kung papunta siya sa Galia. Nagulat si Roxy dahil hindi niya ito nabanggit at sinabi ni Barb na iyon lang ang dahilan kung bakit siya nandito. Tinanong niya kung si V. Eric ba ang nasa likod ng misyon niya. Pero sagot ni Roxy na voluntaryo siyang sumali at binanggit ni Barb na isang plano ito dahil sa parehong banta sa pamilya Veleric ang mga pamilya ni Hart at Barb. Sagot naman ni Roxy na ipagpapatuloy niya ang kagustuhan ng kanyang ama na protektahan ang mga tao. Nagulat si Barb nang malaman na patay na ang ama ni Roxy dahil sa kasalukuyang sitwasyon. Tinanong ni Barb kung gusto niyang matuto sa kanya at naguluhan dito si Roxy. Pero nangako si Barb na tuturuan siya kung paano lumaban sa Galia at pumayag si Roxy na matuto mula sa kanya. Humanga si Barb na hindi lang pareho ang espada ni Roxy sa kanyang ama kundi pati na rin ang kanyang kakayahan. Binanggit ni Roxy na gusto niyang maging mas malakas at ipinagpatuloy nila ang kanilang mga aralin. Samantala, nagrereklamo si Faith kay Mai na matagal na silang naglalakad mula sa huling bayan at naguluhan siya sa lugar na ito at napansin niyang puno ito ng mga guho. Sagot ni Mai na dito siya ipinanganak at naguluhan si Faith pero ipinaliwanag pa niya ito ng mas malawak. Dinala siya sa Imperial Capital pagkapanganak at wala siyang alaala sa lugar na ito, pero mahalaga pa rin ito sa kanya kaso naguluhan pa rin si Faith at tinanong kung hindi ba nawasak ang Galia noong 400 taon na ang nakalilipas, pero hindi ito pinansin ni Mine at naglakad palayo. Huminto siya sa isang lugar, sinabing natagpuan niya ito at nalilito pa rin si Faith pero nang tingnan niya, nakakita siya ng parang kakon at sinabi ni Greed na hindi siya makapaniwala na may nabubuhay pa sa lugar. Naglakad ulit si Mine at sinundan siya ni Faith habang tinatanong si Greed kung ano iyon, at sinagot ito ni Greed na ito ay isang chimera, isang sandatahang militar na ginawa sa Galia noon sa pamamagitan ng pagkabit ng mga halimaw bilang isang core. Di maintindihan ni Faith pero ipinaliwanag ni Greed na ito ang kanilang pinakamalaking pagkakamali. Lumapit sila dito. Sinabi ni Greed na akala niya disabled na lahat ng chimera at biglang sinabi ni Mine kay Faith na babayaran niya ito ng pabor. Nagulat si Faith dahil kailangan nilang talunin ito at tiningnan niya ang stats nito at nalaman na ang pinakamababang stat nito ay 14 na milyon.
napansin din niya na ang mga kasanayan ng Chimera ay lumalabas bilang error. Ipinaliwanag ni Greed na hindi ito matatag dahil sa artificial na pinagsama ang mga kasanayan ng halimaw, kahit na malaki ang stats nito, pero sabi ni Mine ay bata pa ang Chimera kaya dapat kayang talunin. Medyo nalilito si Fate at tinanong kung ano ang dapat niyang gawin. Sinabi ni Mine na hindi mamamatay ang Chimera sa simpleng pagkatalo lang at hanggat may kaluluwa ito, patuloy itong mabubuhay. Napagtanto ni Fate na kailangan niya ang kakayahan ng gluttony niya sa pagkain ng kaluluwa para matalo ito, sumagot siya ng oo at binanggit na ito ang pinakamakasalanang kapangyarihan na sumalungat sa Diyos. Bigla siyang tumalon, sinabing magsisimula na sila at tinamaan niya ang itlog at lumabas ang isang babae sa loob, biglang lumabas ang halimaw at napansin ni Fate ang babae sa dibdib ng halimaw at napansin niya na kahawig ng kanyang mata ang mata nito. Pero pinapaalala ni Mine na sinusubukan lang takutin siya ng halimaw, sinabi pa ni Greed kay Fate na tumingin sa ibang direksyon at kung hindi ay mawawalan siya ng kagustuhang lumaban, tinanong ni Fate kay Mine kung sino ang babae at sinabi niyang core ng Chimera iyon. Sa madaling salita, ipinahayag ni Mine na kailangan niyang bigyan ito ng huling malakas na atake sa core, sinubukan tumanggi ni Fate at ipinaliwanag na kung kakainin niya ang kaluluwa ng babae, magdudurusa ito sa walang hanggang impyerno. Binanggit ni Mine na huwag siyang malinlang dahil halimaw na nasa anyong tao ang babae, dagdag pa niya na ang sentimental ni Fate ay magiging dahilan ng kanyang kamatayan at doon ay umungol ang halimaw at nahila ni Mine si Fate para iwasan ang atake. Nagbitaw ng lava ang halimaw at tinanong ni Fate si Greed na maging side at putulin ito, tumanggi si Greed dahil hindi niya mapuputol ang atake na iyon at biglang tumigil si Mine at sinabi kay Fate na manatili sa likuran niya. Inatake at nahiwa niya ang lava at pinigilan ang banta at pagkatapos, sinabi niyang maghiwalay sila at tinanggal ang mga braso ng halimaw at doon ay sinubukan ni Fate na maglaan pa ng oras gamit ang kanyang petrification arrows, pero sinabi ni Greed na mag-focus siya dahil nagre-regenerate na ang halimaw. Naguluhan si Fate pero ipinaliwanag ni Greed na binuo ang Chimera para lumaban mag-isa magpakailanman, hindi alam ni Fate kung paano nila ito matatalo, pero muling pinutol ni Mine ang braso ng halimaw. Napansin ni Fate na mas malakas siya kaysa sa dati at ipinaliwanag ni Greed na tungkol ito sa kanyang sandata na sloth, habang mas maraming beses niyang ginagamit ang sloth, mas lumalakas at nagiging mabigat ito. Nagsisigaw sa sakit ang Chimera at naramdaman ni Fate ang mabigat na pressure, bumagsak si Mine sa tabi niya at paliwanag na sinusubukan ng Chimera na mag-evolve nang biglang lumabas ang mga pakpak mula sa likod nito, at inutos ni Mine kay Fate na manatili sa likuran niya. Naalala niya si Roxy at napagtanto niyang ligtas na siya ulit, kaso nadismaya siya sa kanyang sarili at matapang niyang sinabi na gusto niyang tulungan si Roxy pero sa huli, lagi siyang pinoprotektahan ng iba. Gusto niyang magbago at maging mas malakas, kaya sinabi niya kay Mine na ilalabas niya ang kanyang half-starvation mode at simpleng sagot lang ni Mine, kung magkamali siya ay tiyak na malalamon siya ng gluttony. Alam ito ni Fate pero wala siyang pakialam, hindi niya matutulungan si Mine kung hindi niya ito i-activate at inactivate niya ang kanyang skill at ginawa ang lahat para makontrol ito, kaso dala nito ang matinding sakit. Hindi nag-aantay ang Chimera at umaatake ito, pero hinarang ito ni Mine nang biglang narinig ni Mine ang boses ni Fate, sinasabing oras na para lumaban at inatake sila ng Chimera gamit ang mga balahibo na pampasabog at nagdesisyon si Fate na gamitin ito sa kanilang kalamangan. Ginamit niya si Greed para putulin ang mga balahibo at lumikha ng pagsabog. Tumalon siya sa ere at ginawang pana si Greed at ginamit niya ang ulap ng alikabok para i-charge si Greed ng 10% ng kanyang stats kasama ang Sandstorm Magic, at nang ipinaputok niya ito ay napetrify ang Chimera. Ginamit ni Mine ang pagkakataon para umatake at pinakawalan ang sloth. Napakalakas ng atake niya na naputol niya ang paa ng Chimera at sinabi ni Greed kay Fate na madaliin ang pag-atake bago ito mag-regenerate, pero nag-activate ang Chimera ng barrier skill. Nagdesisyon si Fate na putulin ito gamit ang kanyang side pero walang nangyari, at inutos ni Greed na hanapin niya ang daloy ng mana at tamaan ang mahinang area. Mabilis itong natagpuan ni Fate at tinamaan ito at nasaktan ang core ng Chimera. Napansin niya na umiiwas ng tingin ang babae at umatras siya, nagdesisyon siyang iwasan ang eye contact at tumalon palayo, ngunit ito ang nagbigay ng daan para makalipad ang Chimera at bumagsak siya at napansin na dumudugo ang kanyang mata. Ipinaliwanag ni Greed na ito'y dahil sa wala nang natitira pang oras,
at binanggit ni Mai na sumakay siya sa kanyang sandata at naguluhan siya pero ipinaliwanag ni Mai na dadalhin niya siya sa ere para matapos na niya ang kay Mira bago pa ito mag-regenerate. Sinunod niya ang utos ni Mai at itinapon siya nito, kahit na walang alam sa pagtalo dito ay pumayag siya na ihagis ngunit hindi alam kung paano talunin ang kalaban, binigyan siya ni Greed ng promo sa araw na yun, sa 20% ng kanyang stats ay makakagamit siya ng second stage ultimate. Pumayag si Fate sa deal at nag-evolve ang side niya. Ipinaliwanag ni Greed na ang target ay ang sentro ng mana at plinano ni Fate at nalaman na ang sentro ng mana ay ang babae, ngunit nahuli siya ng Chimera sa loob ng shield barrier nito. Plano ng Chimera na sunugin ang sarili at isama si Fate at wala nang natitirang oras, nagsimulang umikot si Fate sa ere kasama ng apoy at tinusok ang babae. Nagdulot ito ng malakas na pagsabog pero nangyari ang kakaibang bagay sa kanya. Una, na-activate ang kanyang telepathy skill at nakita niya pareho ang Chimera Core Girl at si Mai na magkayakap at pangalawa, na-activate ang kanyang gluttony skill, ngunit imbes na ito'y ang karaniwang excitement kaso nalungkot siya. Ipinaliwanag ni Greed na ganoon talaga ito at inihayag niya na ang Chimera Core ay inferior version, ngunit sa huli ay isa ito sa mga kamag-anak ni Fate at samantala, pinapanood lang ni Mai ang Chimera Core Girl na nagiging bato at nahuhulog. Lumapag si Fate at lumapit kay Mai, tinanong kung kilala niya ang babae at ipinaliwanag ni Mai na nakalimutan na niya ang nangyari matagal na ang nakalipas, pero kapag naging Chimera sila ay kailangan nilang talunin ito dahil kung hindi, mas maraming tao ang mamamatay. Nagsimulang ma-realize ni Fate na maaari rin siyang maging isang baliw balang araw, kaya nagdesisyon siya at humingi ng pabor kay Mai na kung isang araw ay makontrol na siya ng gluttony, gusto niyang patayin siya ni Mai dahil alam niyang siya lang ang makakapatay sa kanya kung siya'y nagwala. Lumapit si Mai sa kanya at niyakap siya, naguluhan si Fate pero ipinaliwanag ni Mai na gagawin niya ito pagdating ng panahon at sa huli, binanggit ni Fate na pupunta siya sa Babylon at tinanong tungkol kay Mai. Binanggit ni Mai na kailangan pa niyang magtayo ng nayon para sa kanyang mga tao. Nalito si Fate dahil hindi niya inaasahan na totoo pala ang kwento, ngunit nabanggit ni Mai na may pakiramdam siya tungkol sa kanya at sinabi niya na mamamatay na siya bago pa sila magkita ulit. Naguluhan siya dito at lumalabas na nagdesisyon si Fate na i-reset ang kanyang stats para ma-unlock ang shield mode ni Greed, sa madaling salita, bumalik sa 1 ang lahat ng kanyang kasalukuyang stats, kaya iniisip ni Mai na malapit na siyang mamatay. Napagtanto niya ang kanyang pagkakamali at humingi ng tulong kay Mai para manghuli at taasan ang kanyang stats, pero naglakad palayo si Mai at humingi ng pera at nakarating siya sa Babylon ilang oras lang ang nakalipas, ngunit nagrereklamo si Greed dahil mali ang gate na pinupuntahan ni Fate. Tumalikod si Fate at tinanong kung nakapunta na ba dito si Greed dati, kinumpirma ito ni Greed, binanggit na ang naunang gumamit sa kanya ay Deadly Skin user din. Sa wakas, pumasok sila sa lungsod pero may problema dahil sa nagugutom si Fate at 5 beses na mas mataas ang presyo ng pagkain kumpara sa kabisera, dumating din ang Holy Knight sa parehong oras, at isinuot ni Fate ang kanyang maskara bago niya makita si Roxy mula sa malayo. Ipinaliwanag ni Fate na iba't ibang uri ng mandirigma ang pumupunta sa Babylon, maaaring ito ay mga bayaran ng mga mandirigma na may sama ng loob sa mga Holy Knight at maging ito'y mga dating Holy Knight rin. Sinabi ni Greed na hanggat malakas siya, makakaligtas siya sa mga tao dito at ganito gumagana ang Babylon dahil nais nilang may tumulong sa kanila na talunin ang mga halimaw, napagtanto ni Fate na ito ang pinakamagandang lugar para manatili siya. Samantala ay nakilala ni Roxy ang isa pang banal na knight na si Alistar, at binanggit niyang isang karangalan na makatrabaho siya ang tagapagmana ng pamilya Hart na si Roxy. Nagpasalamat si Roxy sa kanya sa pag-aalaga sa Babylon matapos pumanaw ang kanyang ama. Nanatiling mapagkumbaba si Alistar, binanggit niya na hindi niya natulungan ang ama ni Roxy sa kabila ng paglaban niya sa tabi nito, humingi siya ng tawad kay Roxy at tinanong niya kung naroon siya sa huling sandali ng kanyang ama. Kinumpirma ito ni Alistar at sinabi ni Roxy na panatilihin niyang mataas ang kanyang sarili dahil naroon siya upang ipagpatuloy ang kalooban ng kanyang ama. Nangako siya na magkasama silang protektahan ang mga tao mula sa pagsalakay ng mga halimaw. Nagkamay sila doon, subalit iniisip ni Maria na may kakaibang tingin si Alistar kay Roxy. Gusto niyang iligtas si Roxy dahil sa palagay niya ay nasa panganib si Roxy, ngunit pinigilan siya ni Mugen na nagsasabing maaaring mawala ang kanyang ulo. Pagkatapos ay lumingon si Roxy kay Mugen at Maria,
sinasabing mag-iinspeksyon sila sa bayan at samantala, naglalakad si Faith habang iniisip ang tungkol sa kanyang financial na nagkakahalaga ng 100 gintong barya kada araw ang pananatili sa isang inn, at 1 gintong barya para sa almusal. Biglang sinabi ni Greed na huminto siya at tumingin sa kaliwa, nakakita siya ng display sa tindahan at binanggit ni Greed na tinatawag siya ng scabbard. Iniisip ni Faith na mahal ito subalit sagot ni Greed na makakakuha sila ng pera sa pamamagitan ng pagtalo sa mga halimaw. Lumabas ang may-ari ng tindahan at nagtanong kung may hinahanap ba si Faith, kaso bigla itong nagsimulang kumilos ng kakaiba. Sinusuri ang balabal ni Faith at napansin niya ang mga marka ng pagkasira at naisip niyang ito ay dulot ng isang fireball o isang malakas na heat attack. Humanga si Faith dahil agad itong napansin ng lalaki, inangkin ni Greed na talentado ang lalaking ito at mapagkakatiwalaan nila, ngunit ang tanging interes niya ay ang mabili ang scabbard. Nagdesisyon si Faith at tinanong kung magkano ang scabbard. Sumagot ang lalaki na iyon ay isang halimbawa lamang at maaari siyang gumawa ng isa na sakto sa sukat ng kanyang espada. Pagkatapos ay inabala ni Faith si Greed at tinanong kung ano ang magagawa niya. Sinuri ng lalaki ang espada, binanggit na hindi pa siya nakakita ng one-handed sword na katulad nito, tinawag niyang kahanga-hanga si Greed na nagpalaki sa ulo ng espada. Nagsimulang mag-isip ang lalaki kung anong klase ng scabbard ang maaari niyang gawin para tumugma kay Greed. May ideya siya kaso lang ito ay magkakahalaga ng 500 gintong barya. Nagulat si Faith at tumanggi sa deal sa pamamagitan ng pagtakbo palabas ng tindahan. Sinabi lang ni Greed na manghuli sila ng mga halimaw at kumita ng pera, ngunit iniisip pa rin ni Faith na sobra ang 500 gintong barya at inisip niya na napakataas ng mga presyo sa lungsod, at hindi siya dapat gumastos ng ganong halaga. Nagdesisyon siyang lumabas at manghuli ng mga halimaw nang lapitan siya ng ilang lalaki. Tinanong nila kung gusto niyang sumama sa kanila sa panghuhuli ng halimaw dahil hindi naman masyadong malakas pag nag-iisa. Tinanong nila kung gusto ni Faith na sumali sa hukbo bilang isang voluntaryo kaso tinanggihan ito ni Faith. Hindi siya sasali sa anumang grupo at humingi ng tawad ang pinuno ng grupo at nagtaka kung si Faith ba ay dating banal na kabalyero dahil sa gusto nitong mag-isa. Naguluhan si Faith pero binanggit lang ng lalaki na parang hindi niya nahulaan iyon dahil sa mukha siyang hindi maayos. Humingi siya ng paumanhin na para bang natatakot at umalis. Sinabi ni Greed kay Faith na kailangan niyang magbihis ng maayos at kung hindi ay kailangan niyang harapin ang mga taong katulad nito. Hindi makapaniwala si Faith na kailangan niyang magbihis para lamang sa self-preservation. Ipinaliwanag niya na bibili siya ng isang cool na bagay kaso kailangan muna nilang manghuli at pagkatapos maglakad ng kaunti, narating nila ang isang abandonadong lupain. Ipinaliwanag ni Greed na nasa kabila lang ng hangganan ang Galya. Inireklamo ni Faith ang amoy ngunit ipinaliwanag ni Greed na dahil iyon sa mga patay na halimaw sa paligid. Nagpatuloy si Faith sa paglalakad kaso may kakaibang naramdaman siya sa hangin at ipinaliwanag ni Greed na mga spores ito. Naguluhan si Faith nang makita ang lumot sa mga bato pero ipinaliwanag ni Greed na ang mga spores nito ay naglalaman ng lason. Pinayuhan niya si Faith na huwag itong amuyin kaso nagreklamo si Faith na sana ay binalaan siya nito ng mas maaga. Ipinaliwanag ni Greed na kung hihinga siya ng sobra, magkakaroon ng ugat ang lumot sa loob ng baga ni Faith at natakot si Faith ngunit simpleng sumagot si Greed na ito ang hangganan ng Galya. Nagpatuloy si Faith sa paglalakad at nadama agad ni Greed ang isang maliit na sukat ng stampede. Sinubukan ni Faith na maghanap sa paligid ngunit hindi niya ito makita at bigla na lang lumitaw ang ilang mga orc na mabilis na tumatakbo. Ipinaliwanag ni Greed na sila ang pinakakaraniwang mga halimaw sa Galya at gumagamit sila ng mga sandata na yari sa kalikasan. Nakilala ni Greed ang 50 mga halimaw at sinabing matalino ang mga orc at umaatake ng may koordinasyon, kaya dapat tretuhin ito ni Faith na parang nakikipaglaban siya sa mga tao. Tinanggap ni Faith ang payo at nagpa siya na gamitin ang itinuro sa kanya ni Barb. Sumugod siya ngunit bigla niyang nakita na isang orc ang tinamaan ng pana sa ulo. Lumitaw ang grupo na nakausap ni Faith kanina at sinimulan ang pag-atake. Huminto si Faith at iniisip na mas mabilis sila kaso nagreklamo si Greed. Sinabihan niya si Faith na agawin ang kanilang biktima para sa kanyang luho. Sinubukan ni Faith na magpaliwanag na masamang asal ang magnakaw ng mga halimaw mula sa ibang tao. Ngunit simpleng sumagot si Greed na walang patakaran o asal pagdating sa panghuhuli ng halimaw. Biglang lumitaw ang mas marami pang mga orc. Ipinaliwanag ni Greed na may 2 squad pa ito bilang mga dagdag na puwersa.
Nananatili pa ring mabuting bata si Faith at iniisip niya na kaya niyang harapin ang mga ito dahil hindi ito maituturing na pagnanakaw. Ginamit ni Greed ang pagkakataong ito para asarin si Faith, tinatawag siyang kaalyado ng hustisya at sumugod si Faith gamit ang kanyang bilis para makalapit hanggat maaari, ngunit nagpaputok ang isang orc ng mga pana ng apoy. Ginawa ni Faith na shield si Greed na humadlang sa mga pana. Ipinaliwanag ni Greed na itong bagong anyo ay nagtataboy ng anumang pisikal at mahika na atake, hiniling niya kay Faith na purihin siya, ngunit sinabi ng ating bida na tumahimik ito dahil kailangan nilang makipaglaban. Hindi alam ni Faith kung paano niya dapat lapitan ang kalaban at simpleng sinabi ni Greed na gamitin ang shield at wasakin ang mga orc. Nagsimula si Faith na tumakbo na nasa harap niya ang shield at hinarang niya ang bawat atake at sinugod ang mga orc at hinati sila sa dalawa. Ipinaliwanag ni Greed na ang shield bash ay nangangailangan ng lakas para magamit, kaso meron na nito si Faith at nagpatuloy si Faith sa pagsugod sa mga orc, pinuputol ang bawat orc sa paligid. Sa huli ay umabot sa mahigit 2 milyon ang lahat ng kanyang stats, kaso lang nagulat si Faith dahil tahimik ang kanyang gluttony skill kahit na tinalo niya ang ilang mga orc. Tinanong ni Greed kung naging tahimik ba ang skill matapos niyang talunin ang Lich Lord. Kinumpirma ito ni Faith at naisip na dahil ito sa pagsasanay niya para kontrolin ang skill kasama si Barb, tinanggap ni Greed ang posibilidad at sinabi sa kanya na putulin ang mga tainga ng orc at bumalik sa lungsod. Pagbalik niya, nagulat ang lahat na nakita na tinalo ni Faith ang ganoon karami na mga orc na mag-isa, ibinigay niya ang mga ito sa clerk na nagulat din at gayunpaman, inakusahan siya ng isa sa mga lalaki kanina na ninakaw ni Faith ang kanilang mga orc. Binanggit ni Greed na talagang pinatay ni Faith ang mga ito, ngunit sinubukan na agawin ng lalaki ang mga bag ni Faith at doon ay binali ni Faith ang kamay ng lalaki, ngunit nagpa siya ang natitirang grupo na atakihin siya. Sabay-sabay nilang inatake si Faith kaso tinalo niya ang lahat gamit ang isang suntok lamang, nagtapon ng punyal ang pinuno ng grupo at inatake si Faith, ngunit hinadlangan ito ng ating bida gamit ang bag at sinipa siya sa kanyang lato-lato. Sa huli ay nakatanggap si Faith ng 100 gintong barya bilang bayad, pumasok si Roxy at nagtanong kung siya ba ang tumalo sa buong grupong ito, nagulat si Faith ngunit ipinaliwanag niya ang lahat at naintindihan ni Roxy na ito ay pagtatanggol sa sarili at tinanong si Faith kung ano ang gagawin niya sa kanya. Inangkin ni Roxy na sobra ang ginawa niya, ngunit siya ang responsable sa pagbaba ng seguridad sa Babylon dahil walang Holy Knight na nagbabantay, nagpa siya siyang hindi lamang palayain si Faith, kundi ang pangit na grupo ng mga lalaki ay magugugol ng isang gabi sa kulungan dahil sa kanilang maling asal. Napagtanto ni Faith na mas matangkad siya kaysa kay Roxy, ngunit tinanong siya ni Roxy kung narinig ba niya siya at sinagot niya na oo, kaso nagreklamo si Maria at binanggit na walang galang ang magsuot ng maskara sa harap ni Roxy. Pero ayos lang ito para kay Roxy, lalo na dahil sinabi ni Mugen na ang maskara ay maaaring isang mahalagang piraso ng kagamitan. Nagpasalamat si Faith sa kanya at tinanong niya ang pangalan niya. Sumagot si Faith na siya ay si Corpse, hiniling niya kay Faith na huwag magdulot ng problema at matutong magbihis ng may estilo, nagulat si Faith sa narinig at tumakbo palayo habang kinakabahan. Naguluhan ang lahat sa nangyari lalo na si Mugen, binanggit niya na mukhang mahina ang lalaking iyon kaso nagawa niyang talunin ang lahat, makalipas ang ilang minuto ay naglalakad si Faith sa kalye at iniisip na baka nagagalit sa kanya si Roxy. Sinagot ni Greed na mas mabuti iyon kaysa malaman ang kanyang pagkakakilanlan, sinamantala ng espada ang mga salita ni Roxy na magbihis ng maayos at muling humiling ng scabbard, biglang lumitaw ang lalaki mula sa nakaraang tindahan at binanggit na narinig niyang tinalo ni Faith ang mga bully na mga lalaki. Napahinga ng malalim si Faith dahil sa narinig, ngunit biglang hinamon siya ng lalaki na lumaban habang suot ang kanyang mga damit, naguluhan si Faith at nagpakilala ang lalaki bilang si Jade na isang craftsman. Ipinaliwanag ng lalaki na 3 buwan pa lang bukas ang kanyang tindahan at hindi pa siya kilala, kaya gusto niyang gamitin ni Faith ang kanyang kagamitan para makakuha ng advertising. Ipinaliwanag ni Jade na naghahanap siya ng isang mahusay na mandirigma para makabuo ng ganitong pakikipagsosyo at dahil libre ang gamit, tinanggap ni Faith ang deal. Pagkatapos ng ilang pagsasaayos ay mukha na ngayong si Hato si Faith na may maskara. Gayunpaman ay humingi si Jade ng 80 gintong barya bilang kapalit at doon ay sobrang nagulat si Faith, pero pagkatapos ay humingi na lang si Jade ng 40 gintong barya, kaso naloko pa rin si Faith at nagpa siya siyang kumuha ng pagkain at napansin ang isang bar na puno ng mga tao.
Binanggit ni Greed na masarap ang pagkain doon pero gusto lang ni Faith ng isang pagkain na mura. Nagpa siya siyang lumakad palayo nang biglang lumabas ang isang magandang babae mula sa bar. Tumingin siya kay Faith at bigla siyang nakaramdam ng isang pagtibok sa loob niya. Hindi niya maialis ang kanyang mga mata sa babae. Binanggit ni Greed na nasasanay na siya dito at lumakad ang babae patungo sa kanya at tinawag siya ng babae sa pangalan niya. Binanggit na hinihintay niya siya at nagulat si Faith dahil kilala siya ng babae sa kanyang pagkakakilanlan at pangalan kahit may suot siyang maskara. Tumawa lang ito, sinasabing pareho silang kakaiba at napagtanto ni Faith na siya ay isang may-ari ng Deadly Sin skill at nagpakilala siya bilang si Ares at may deadly skill na Lost. Pumasok sila at sinabi niya kay Faith na alisin ang kanyang maskara dahil nakikita niya ito kahit na may suot pa ito. Napansin ni Faith na may nangyayari kapag tinitingnan niya ito sa mata. Humingi siya ng paumanhin, binanggit na epekto iyon ng kanyang lost skill na nagpapahulog ng loob sa kanya ng sinuman. Tinanong ni Faith kung ano ang ibig sabihin niya nang sabihin niyang hinihintay niya siya, ibinunyag ng babae na matagal na niyang pinapanood si Faith mula noong nasa kabisera pa ito. Ipinaliwanag niya na gusto niyang makipag-ugnayan sa kanya matapos niyang gisingin ang kanyang gluttony skill, ngunit hindi muna siya agad nakipag-ugnayan dahil hinihintay niya na makilala niya si Greed. Tinanong ni Faith kung alam niya rin ba ang tungkol kay Mine. Ipinaliwanag ni Ares na hindi siya gaanong nakakaalam tungkol kay Mine, dahil sa ito ay ang unang henerasyon na may-ari ng deadly skill at ipinaliwanag niya na katulad ni Faith, siya ay kabilang sa second generation. Naguluhan dito si Faith kaso ipinaliwanag niya na hindi siya nasa mabuting kamay para kay Mine dahil mas marami itong kabaliwan. Nagpasalamat si Ares sa kanya sa pagkatalo kay Haniel at tinanong ni Faith kung alam niya ang lahat. Sumagot siya na hindi niya alam kung sino ang naglagay ng kakon doon. Ipinaliwanag niya na marami pang kay Mira at mahihirapan silang harapin kapag nag-evolve na ang mga ito. Dagdag pa niya na mahihirapan ang mga Holy Knight na talunin ang mga ito. Gusto niyang pag-usapan ang pangunahing paksa at ipinaliwanag niya na mayroon siyang dalawang pagkakakilanlan. Una ay bilang isang may-ari ng deadly skill at ang pangalawa ay bilang isang tagapagtanggol ng kaharian. Sa madaling salita, mas binibigyang prioridad niya ang interes ng kaharian kaysa sa individual pagdating sa hinaharap, at nais niyang umunlad ang kaharian sa susunod na 1,000 taon kahit siya ay matalo ngayon. Tinanong ni Faith kung ano ang ibig sabihin niya. Sumagot si Ares na kailangang mamatay si Roxy sa ekspedisyon ng Gallia. Nagalit si Faith kay Ares ngunit tinanong niya kung alam ba niya ang tungkol sa hate phenomenon. Ipinaliwanag niya na ang pagkagalit ay naipon kapag tinalo niya ang mga halimaw at naipon sa mahabang panahon. Sa huli ang pagkagalit na ito ay lumilikha ng isang crown beast at nangyayari rin ito sa mga tao. Naguluhan si Faith ngunit sinagot niya na ang pagkagalit ay naipon din ng mga taong nagdudurusa at sa kasong ito ay nabuo dahil sa pang-aapi, diskriminasyon at kahirapan na dulot ng mga Holy Knight. Si Roxy lang ang tanging banal na kabalyero na nagmamalasakit sa mga tao, kaya kung siya ay mamamatay malamang ito ay lilikha ng malaking puwersa ng pagkagalit na lumamon sa lahat ng tao na may galit rin, at magbibigay buhay sa isang tao na may bagong kapangyarihan. Ang nilalang na ito ay magsisilang sa mga may mas mataas na kasanayan para tulungan ang kaharian. Inangkin ni Ares na ang kamatayan ni Roxy ay magdadala sa kaharian sa isang maliwanag na kinabukasan, ngunit galit na tumanggi dito si Faith. Binanggit niya na walang mabuting bagay na malilikha mula sa kamatayan ni Roxy at doon ay umalis siya, ngunit ibinunyag ni Ares na walang makakahadlang dito dahil ang mga plano ay nasa pagkilos na. Gayunpaman, hindi nababahala si Faith sa mga kalaban o mga intensyon, basta ang importante ay maprotektahan niya si Roxy sa anumang pangyayari. Maya-maya, sinabihan si Roxy na nawalan sila ng kontak sa isa sa kanilang mga hukbo sa Gallia. Pinaghahanda ni Roxy ang lahat para sa pagligtas dahil agad silang pupunta sa Gallia. Sa kabilang dako ay bumalik si Faith sa tindahan kung saan sinabi sa kanya ni Jade na kailangan nila ng isang materyales na tinatawag na Dark Stones, para gumawa ng scabbard para sa kanyang espada. Mahirap makuha ang materyales na ito at kontrolado ng kaharian ang supply nito, kaya hindi niya alam kung kailan sila magkakaroon ulit. Gusto ni Greed na siya na lang ang kumuha nito, kaya sinabi agad ni Jade na matatagpuan ang Darkstone sa Gallia at tinitingnan ni Faith ang mapa kung saan sila papunta at napag-alaman na malapit ito sa Great Canyon, ang parehong lugar kung saan pupunta si Roxy. Sinalubong sila ng higanteng mga orc pagdating nila,
kaya ginamit nila ang shield para protektahan ang kanilang sarili at ginamit nila ang shield para wasakin ang mga nakakatakot na nilalang, at naging aktibo ang kakayahan ni Fate ng gluttony ng maraming beses. Mapunta kay Roxy, nahihirapan silang makapunta sa Great Canyon dahil hindi gumagana ang mga compass doon, at di rin nila magamit ang araw o mga bituin kaya sinisi ni Meria ang mga ulap sa pagharang sa langit. Buti na lang ay nakakatukoy sila ng direksyon sa pamamagitan ng konsentrasyon ng mga orc dahil ang kolonya ng orc ay nasa pinakatimog na bahagi, hanggat sinusundan nila kung saan naroon ang mga orc, makakarating din sila doon. Ngunit marami pang mapanganib na halimaw sa labas, kaya kailangan nilang mag-ingat at sa ibang lugar, pinupuri ni Greed si Fate dahil natutunan niyang kailangan niyang magpahinga bago sumabak sa isa pang labanan. Sa kanyang pagpapahinga ay kakaibang nakita ni Fate ang babaeng nakita niya sa loob ng Chimera, isang nakakatakot na ingay ang hindi nagpapahintulot sa kanya na marinig ang sinasabi nito, at agad niyang natagpuan ang sarili sa isang lugar na puno ng human tomato juice. Doon niya nakita ang kanyang mga biktima at dinala siya pababa nang hindi niya alam kung sino. Nagising si Fate ngunit walang ideya sa nangyari at wala siyang oras para mag-isip dahil may napansin siyang mga halimaw malapit sa kanila. Binanggit ni Greed na hindi mga orc ang mga iyon kundi mga crown beasts at hindi lang ito isa, ginamit ni Fate ang kanyang night vision na kakayahan para makita na ang mga halimaw ay mga salamander, at pinatumba niya ang isa gamit ang kanyang pana subalit napansin niya na may kakaiba sa mga halimaw na ito. Karaniwan na tumatakbo ang mga ito pagkatapos makatamo ng malaking pinsala at hindi sila lumalapit sa kanila, para bang may kumokontrol sa kanila, kaya't napagpasyahan niya na sundan ang mga ito. Pabalik kay Roxy, nagising siya nang inatake ng ilang salamander ang kanilang grupo at malaki ang pinsalang nagawa, doon ay humingi ng paumanhin si Alistar dahil sa nakalusot ang halimaw sa kanilang depensa. Nakaligtas si Morgan sa pagiging barbecue at napahanga siya sa lakas ng mga crown beasts, at doon ay galit na galit si Meria kaya inatake niya ang mga ito gamit ang kanyang mahiwagang espada na may apoy, ngunit walang epekto ito. Lumapit si Roxy sa kanya subalit mabilis silang napahamak. Mabuti na lamang at dumating si Corpse para iligtas sila at labis na humanga si Mugen kay Corpse, habang ginagamit nito ang Common Sharp Edge na isang kakayahan ng taong may malakas na puwersa. Matapos matalo ni Corpse ang mga halimaw ay pinasalamatan siya ni Roxy. Gusto ni Roxy na magpasalamat din si Meria kaso ang maliit na pasaway ay nagsabing hindi siya humingi ng tulong, nagpakilala silang lahat at sa huli ay nagpasalamat din si Meria sa kanyang tagapagligtas. Nagpasalamat din si Alistar kaso curious lang si Corpse tungkol sa kakaibang marka sa mga salamander. Lahat ng salamander ay may parehong marka at binanggit nila kung paano hindi karaniwan para sa crown beasts na magtulungan. Maliwanag na target nila si Roxy kaso sinabi niyang maaaring nagkataon lang ito, naging kakaiba ang mga pangyayari kamakailan, lalo na matapos lumabas ang banal na dragon mula sa kanyang pugad. Maya-maya ay sa wakas ay nakarating silang lahat sa Great Canyon. Nagpasalamat si Corp sa kanila sa pagtulong na makarating doon at masaya si Roxy na pareho ang kanilang patutunguhan. Si Meria ay isang mainggitin at pasaway na bata ay dinala si Roxy palayo dahil kailangan nilang iligtas ang hukbo. Sinubukan ni Roxy na magpaalam kaso nag-atubili si Fate na abutin ang kamay niya dahil ayaw niyang ma-activate ang kanyang kakayahan sa pagbasa ng isip. Sa halip ay kinuha ni Meria ang kamay niya at narinig ni Fate ang kanyang iniisip. Ayaw ni Meria na magkaroon ng ideya si Fate tungkol sa pagiging close kay Roxy at nais niyang umalis na lamang siya. Pinigilan ni Roxy si Meria na hawakan ang lalaki at nagpaalam na ang lahat. Mukhang ayos lang kay Fate na hayaan siyang umalis kahit na alam niyang nasa malaking panganib si Roxy. Sa huli ay napunta si Fate sa isang lugar sa Galia na tila maaliwalas at napansin niyang petrified ang mga halimaw doon na parang sementeryo, at nagulat si Fate nang makita niyang petrified din siya. Guni-guni lang pala niya ito kaya nagpatuloy siya sa kanyang paghahanap sa Darkstone kaso wala pa siyang nakita, subalit bigla niya nakita si Ares at bigla siyang nawala kaso sa gulat niya, nakita niya ang isang Chimera. Wala itong core sa loob kaya inakala ni Greed na prototype lang ito at ito ay inilibing matagal na sa labanan at nasira ang mga batong tumakip dito. May mga bakanteng pwesto malapit dito at malamang na may mga Chimera na nagising at 3 sa kabuuan. Nagtataka si Fate kung si Ares ba ang may kagagawan at isang pagsabog ang nagpalindol sa lupa at tila nagmula ito sa direksyon ni Roxy. Dali-daling nagtungo si Fate sa kanya at nakita na nakikipaglaban ang grupo niya sa isang nakakatakot na Chimera.
napakalakas ng kanilang kapangyarihan ngunit muli, dumating si Corpse para tumulong. Hindi mukhang masyadong nasasaktan ng kanyang mga pana ang mga ito at ipinaliwanag ni Roxy na nasugatan sina Mugen at Alistar habang pinoprotektahan si Meria, kayang magpagaling ng mga Chimera subalit binanggit niya na mas mabagal ito kaysa sa paggaling nila. Ipinaliwanag ni Corpse sa iba na ang kanilang kalaban ay mga Chimera at ang kanilang mga core ang kahinaan, tinawag niya ang tulong ng dalawang babae at naghanda silang umatake. Sinubukan ng Chimera na itulak sila pabalik gamit ang apoy ngunit nagkataon na may resistance sa apoy si Fate. Isang hangal na Chimera ang nagtangkang itago ang kanyang core sa pamamagitan ng kanyang mga braso, subalit masyadong matalino para dito ang ating mga bayani at pinatumba ni Corpse ang isa sa kanila at winasak ni Roxy ang core nito. Humanga si Corpse sa mahal niyang si Roxy at napansin niyang ginamit ni Roxy ang espada ni Aaron. Hinadlangan ni Meria ang atake ng apoy ng isa sa mga Chimera gamit ang kanyang espada, kaso sumigaw sa takot dahil akala niya mamamatay siya. Humanga si Greed sa batang babae at sa wakas ay dumating si Corpse para tanggalin ang kanyang takot. Ayaw niya muling maligtas ni Corpse ngunit nagpasalamat siya ng maayos sa pagkakataong ito. Pinapapunta ni Roxy si Meria kasama ang iba para sa kaligtasan at idineklara na siya at si Corpse ang bahala sa natitirang Chimera. Inilabas ni Fate ang kanyang karit at ginamit nila ang parehong teknik na ginamit nila sa unang Chimera para atakihin ang iba. Ito ang unang pagkakataon ni Fate na lumaban kasama si Roxy, mas natural ang pakiramdam niya kaysa kasama si Aaron at isa na lang ang natitirang Chimera ngayon, ngunit nakakagulat na ito'y nakakalipad. Plano nilang atakihin ito pag lumapag ito, kaso sa sandaling ito'y lumapag ay nawasak ang lupa at hinawakan ni Corpse si Roxy at tiniyak sa kanya na ligtas siya sa kanyang mga kamay, mabilis na nagtiwala si Roxy sa kanya at nagyakapan sila habang sila'y nahuhulog. Maya-maya, nagising si Fate at agad na nagmamadali nang mapansin niya na nasa kanyang paanan si Roxy, kaso nawala ang kanyang maskara at nagising si Roxy subalit nahanap ng ating bida ang kanyang maskara sa huling segundo. Humanga si Roxy sa mahusay na mahika ng fireball ni Corpse at naisip niya kung gaano ito kalapit. Ipinaliwanag ni Roxy na hindi nila nailigtas ang hukbo dahil nang dumating sila, nasunog na ang lahat hanggang sa wala nang nabubuhay. Tinuro ni Roxy na tila maraming alam si Corpse tungkol sa Chimera, kaya ipinaliwanag niya na may isang nakaligtas mula sa Gallia ang nagsabi sa kanya. Naalala ni Roxy na nakita niya ang isang babae na naglalakbay na may malaking palakol at nagtataka kung siya ang tinutukoy nito. Nabalitaan din niyang pinalipad ng babaeng ito ang isang Holy Knight, ngunit nagkunwari lang na walang alam ang ating bida at sinabi ni Roxy na nabalitaan din niya na ang babaeng ito ay naglalakbay kasama ang isang lalaking nakasuot ng maskarang bungo, kaya wala nang ibang pagpipilian ang ating bida kundi umamin. Pinaglaruan lang siya ni Roxy at sinabi na nagpapaalala siya sa kanya ng isang taong kilala niya, sinabi niyang dapat ay nasa kabisera ang taong ito ngayon, ngunit pakiramdam niya ay kasama niya ito. Ang pagiging malayo sa kanya ay nagpapaisip sa kanya ng maraming bagay at nagtataka siya kung masaya ba ito, nagulat siya nang sabihin ni Corpse na sigurado siyang masaya ang taong ito kahit hindi pa niya alam ang tungkol dito. Cool lang ang sagot ni Corpse at sinabing maswerte ang taong iyon na may nagmamalasakit sa kanya ng ganoon. Natutuwa si Corpse na hindi nagbago si Roxy, ngunit bigla siyang nakaramdam ng matinding sakit. Hindi niya maintindihan kung bakit umuusbong ang kanyang kakayahang gluttony sa ganitong pagkakataon at nagtataka si Roxy kung ano ang problema sa kanyang mata. Ayaw ni Corpse na makita ni Roxy ang kanyang halimaw na bahagi kaya tumakbo siya. Hindi na maaaring lumala pa ang sitwasyon habang naamoy ni Fate na malapit ang isang partikular na amoy, ang Chimera ay biglang sumugod sa dingding ng kuweba at inilabas ni Fate ang kanyang karit ngunit naisip niya si Roxy sa lugar ng core ng Chimera. Inatake pa rin niya ng marahas ang core at inutusan si Roxy na tumigil sa pagtingin sa kanya ng ganoon, tapos na ang laban at napansin ni Fate ang marka sa Chimera. Ito'y kapareho ng marka sa mga salamander kaya sigurado si Greed na mayroong gustong kumuha sa buhay ni Roxy. Naalala ni Fate kung paano nais ni Aces na kunin ang buhay ni Roxy at determinado siyang hindi niya ito hahayaan na matuloy ang plano nito. Dumating si Roxy ng huli sa eksena at bahagyang gumuho ang kuweba. Nagkataon na naroon lang at perpektong nagpakita ang Darkstone at ipinaliwanag ni Roxy na nabuo ang kristal na ito mula sa mga halimaw. Muling nakasama ni Roxy ang kanyang grupo at natutuwa silang makita na ligtas ang lahat maliban sa buong hukbo na nakakaawang nasunog hanggang sa kamatayan.
Nakakagulat na sinabi ni Roxy kay Corpse na ihanda ang kanyang espada at hinamon siya sa isang patas na duelo. Siyempre walang ideya si Fate kung bakit niya ito sasabihin, ngunit sinabi ni Maria sa kanya na itigil ang pagpapanggap na inosente. Inilahad niya na may malaking criminal record si Fate, 56 na insidente ng karahasan kasama ang ibang mandirigma at 20 kaso ng pagwawasak ng ari-arian. Ipinaliwanag ni Corpse na lahat ng mga iyon ay mga pagkakataon kung saan may humingi ng tulong sa kanya, ngunit ayaw nilang makinig sa anumang dahilan. Tumanggi si Roxy na hayaan na hindi maparusahan ang anumang marahas na gawa, kaya nagtaka si Corpse kung ano pa ang kanyang magagawa at ibinunyag ni Roxy na may isa pa siyang opsyon, at iyon ay sumali sa Royal Army. Kapag ginawa niya iyon, kahit ang pinakamabangis na mandirigma ay hindi nagugustuhing makipag-away sa kanya, ipinaliwanag ni Corpse na ayaw niyang maging tagasunod at sumang-ayon si Greed na kailangan ni Fate ng kalayaan para maging masaya. Ipinaliwanag ni Roxy na kung pipiliin niyang tumanggi, kailangan niyang mabayaran ang kanyang mga nagawa sa loob ng isang piitan at tumanggi rin si Fate dito, at sa halip ay binunot niya ang kanyang espada. Binanggit ni Roxy na mababasag ang kanyang scabbard kung lalaban siya habang suot ito, subalit hindi nag-aalala si Corpse dahil espesyal itong ginawa at nagsimula silang lumaban at agad na naging malinaw na hindi magpipigil si Roxy. Natukoy ni Fate na dapat ay may kalamangan siya sa mga estatistika, ngunit hindi niya ito magapi sa hindi malamang dahilan at ipinaliwanag ni Greed na inaasahan iyon sa isang banal na knight tulad niya. Ang kanyang teknikal na kasanayan ay nagmula sa araw-araw na pagsasanay, nabigla si Fate nang maging halata na target ni Roxy ang kanyang maskara at ipinaliwanag ni Roxy na kung hindi siya seryoso sa kanilang laban, ibubunyag niya lang ang kanyang pagkakakilanlan. Muntik na niyang mapugutan ng ulo si Fate sa isang atake at sinabi niya na kung ayaw niyang mabunyag, kailangan niyang maging seryoso at ginawa iyon ni Fate at ikinagulat ng lahat nang ihanda niya ang paggamit ng Holy Sword Technique, na hindi niya dapat magagamit kung walang banal na espada. Paalala ni Fate sa kanila na espesyal ang kanyang scabbard, isang add-on na sandata na nagpapabuti sa mga teknik ng banal na espada, gawa mula sa magic crystal at humanap siya ng mga kagamitan mula sa Great Ravine. Nagtataka si Roxy kung dati ba siyang banal na knight, ngunit hindi na siya ang parehong tao ngayon at sinabi niyang isa na lamang siyang mandirigma at sinimulan niya ang kanyang makapangyarihang atake at naging malinaw sa lahat, kasama na siya mismo na malapit na siyang manalo. Gayunpaman, biglang nakita ni Fate na gumawa si Roxy ng kwintas mula sa batong hiyas na ibinigay niya sa kanya at na-distract ng sobra si Fate, kaya ginamit ni Roxy ang pagkakataon para maitaboy ang kanyang espada. Nabitawan at umikot si Greed at tinawag si Fate na tanga dahil hindi siya nakafocus. Inamin ni Corpse na siya'y natalo subalit gusto malaman ni Roxy kung bakit bigla siyang kumalma. Nagkunwari siyang walang ideya sa sinasabi niya, at nagtaka si Roxy kung natutunan ba ni Corpse ang kanyang estilo ng paglalaban mula kay Sir Barb. Ang paraan ng kanyang pag-atake at pagkilos ng paa ay nagpapaalala sa kanya kay Barb. Naalala ni Roxy na nabanggit ni Barb ang isang manlalakbay na may kapangyarihang mahirap na talunin. Nagtataka siya kung iyon ba si Corpse, kaso sinabi ni Corpse na hindi na mahalaga iyon at ang kailangan lang niyang pagtuunan ng pansin ay ang kakayahan niyang protektahan ang sarili niya sa Gallia. Nagsimula nang umalis si Fate at iniisip kung gaano kabait si Roxy, dahil kahit nasa panganib siya ay iniisip pa rin niya si Fate at kinausap siya ni Mugen tungkol sa Chimera na kontrolado. Kakaiba ang makakita ng isang kinokontrol ng ibang halimaw, at ipinaliwanag ni Mugen na ang kanyang pamilya ay nag-aaral ng teknolohiya ng Gallia sa loob ng mga henerasyon. Inirekomenda ni Corpse na suriin ng anak na babae ni Mugen ang isang Chimera. Ngunit inakala ni Mugen na gusto lang ni Corpse na makilala ito at iniisip ni Mugen na may masama na intensyon si Corpse, at nangako na hindi niya hahayaang makipag-date ang tulad ni Corpse sa kanyang anak. Samantala, nakita natin ang kanyang anak na si Rain at sinabihan siyang ang pamilya Valeric ay dumadaan sa malubhang problema matapos mamatay si Hato. May mga sabi-sabi na nagkulong si Raphael sa kanyang kwarto para pag-aralan ang Philosopher's Stone ng walang tigil. Inaalam ito ni Rain at nalaman niyang ang Philosopher's Stone ay kayang magpagaling ng anumang sugat at magbigay ng malakas na kapangyarihan sa may-ari nito, gayunpaman, bilang kapalit ay kinokontrol nito ang isip at katawan ng may-ari. Sa bahay, naalala ni Fate ang isang bagay na sinabi sa kanya ni Mine at ipinaliwanag niya na dapat layunin ni Fate ang tinatawag na Domain of Aim. Ito ang antas ng kapangyarihan kung saan naroon ang banal na dragon. Kung hindi niya ito maabot,
hindi niya kayang harapin ito at ang tanging problema ay kung masyado niyang pilitin, malulunod siya sa kanyang sariling kakayahan at mawawalan si Faith ng kontrol. Biglang tumunog ang isang alarma at ipinaalam ni Alistair kay Roxy na may malaking stampede na nagaganap na kilala rin bilang Death March. Nagplano si Roxy na salubungin ito at sinabihan ang kanyang mga tropa na maghanda para magmarcha patungong Gallia. Pumunta si Faith para makita ang Death March sa unang pagkakataon at nakita niyang dumating si Roxy kasama ang Royal Army. Si Greed na laging may matalas na dila, ay nagtataka kung balak na naman ba ni Faith na maging bayani. Sigurado si Faith na kayang hawakan ni Roxy ang sitwasyon, ngunit nais niyang maging handa sakaling kailanganin at pumasok siya sa isang estado ng kalahating gutom at napansin ni Greed na mas madali niya itong nakokontrol kaysa dati. Biglang ibinunyag ni Greed na may papalapit sa Royal Army mula sa silangan at gumagalaw ito sa ilalim ng lupa tulad ng paglangoy ng isang shark. Napakalaki nito at kung magpapatuloy ito sa landas nito, mapupunta ito sa ilalim mismo ng tinatayuan ng mga Royal Army. Nalilibang sila sa Death March at napaka-vulnerable sa isang surprise attack. Ginamit ni Faith si Greed bilang isang pana at ginamit ang kanyang gluttony skill para palakasin ang charge at doblehin ang saklaw nito. Ito ay isang binagong atake na magagamit lamang sa estado ng kalahating gutom. Pinuri ni Greed ang atake at lumitaw ang nilalang. Ito ay isang malaking slime monster na may parehong emblem tulad ng ibang kontrolado na halimaw. Nagpa siya si Faith na alamin kung ano ang nasa likod nito at naghanda para umatake. Ipinakita ng kanyang pagsusuri na ang Crown Beast na ito ay may stamina, magic at spirit stats na higit sa 10 milyon lahat-lahat, at binanggit ni Greed na kahit isang banal na knight ay matatalo sa bagay na ito at mabilis na nagbago sa isang shield para protektahan si Faith mula sa acid rain. Binalaan ni Greed na mamamatay si Faith kung ito ay tumama sa kanya, ngunit ibig sabihin lang nito ay hindi siya makakalaban ng malapitan at sa sitwasyon na ito, kahit mapuputol niya ang kalaban ay magdudulot lamang ito ng pagsabog ng acid sa lahat ng dako, matutunaw si Faith kasama nito. Nagpa siya si Faith na bigyan si Greed ng 10% ng kanyang stats at gumamit ng isang pana na may apoy, sa pag-asang ito ay magpapasingaw sa halimaw, pero sa kasamaang palad ay nagawang hatiin ng slime creature ang sarili nito sa kalahati at bahagyang naiwasan ang atake. Lumangoy ito sa lupa muli at diretso patungo sa Royal Army. Hinabol ito ni Faith kaso kinailangan munang sirain ang ilan sa mga anak nito na bigla na lang lumitaw. Ito ay isang medyo advanced na teknik at malamang hindi isang bagay na gagawin ng isang hangal na slime monster sa sarili nito. Natagpuan ni Faith ang isang lugar kung saan kailangang lumabas ang nilalang at naghanda para sirain ang core. Binigyan niya si Greed ng 20% ng kanyang stats sa pagkakataong ito para lumikha ng mas malakas na atake. Nagulat si Greed dahil gusto ni Faith na gumamit ng isang galaw na hindi pa nila kailanman na practice. Subalit ipinatama pa rin ni Faith ang pana bago tamaan ang halimaw at bago pa man tamaan ang slime, tila may ibang bagay ang tumama muna dito at wala siyang ideya kung ano iyon, ngunit natuwa siyang marinig na na-activate ang kanyang gluttony skill. Nakakagulat na buhay pa rin ang slime, na naiintindihan ni Faith dahil kinuha niya ang kaluluwa nito at biglang napansin ni Faith na may isang tao na nanunood sa kanya at suot din nito ang isang perception-altering mask katulad ng suot niya. Inakala ni Faith na ito ay si Ares at inatake niya ito sa pag-asang ma-expose siya. Napagtanto ni Greed na ang taong ito ay may sandata ng mortal sin, at ito ang Black Gun Sword na Envy. Ipinaliwanag ni Greed na tinamaan ng isang bagay ang slime kanina at ito ay isang uri ng magic bullet na naglalabas ng nakatago na kapangyarihan, kaya naman nabubuhay pa ang slime kahit wala itong core at nagawa ng core na maghati-hati, na ginawa nito para mabuhay. Mas malaki na ngayon ang banta nito, dahil kaya na nitong mag-replicate ng walang hanggan at nilamon ng slime si Faith at natakot si Greed na baka wala na siyang pag-asa, kaso hindi nagtagal ay lumabas si Faith at napagtanto ni Greed na marahil ay natuklasan na niya ang corrosion magic ng slime. Hindi na ito magiging hadlang para sa kanya at hinarap niya ang misteryosong tao. Na-activate ang gluttony skill ni Faith kaso binalaan siya ni Greed na huwag itong abusuhin. Kung biglang tumaas ang kanyang stats ay maaaring mag-overdrive ang kanyang skill. Bago mangyari iyon, determinado si Faith na talunin si Ares at nagpalipad siya ng isang pana subalit agad itong nasangga, ibinunyag ni Greed na umabot na si Faith sa pinakamataas na antas na kayang abutin ng isang tao. Ngayon ay kailangan niyang abutin ang hindi pangkaraniwang taas at ito ang domain of aim para makapagpatuloy pa.
at nangangahulugan ito na nabigo ang atake ni Fate dahil ang taong kanyang kalaban ay naabot na ang Domain of Aim. Inatake ito ni Fate ng may galit, kaso sinabi ng misteryosong tao na nasasayang lang niya ang kanyang oras at napagtanto ni Fate na hindi ito si Ares at malinaw na lalaki ang tao na ito. Nagpaputok ang lalaki mula sa kanyang sandata kaya mabilis na itinaas ni Fate ang kanyang shield. Sa kasamaang palad, nasaktan pa rin si Fate at napagtanto niyang mas malakas pa ito sa kanya at lumapit ang lalaki kay Fate para tapusin siya, ngunit tumanggi si Fate na sumuko at paalala niya sa sarili na handa siyang mamatay at pumatay anuman ang mangyari. Handa nang magpaputok ang lalaki sa malapitang distansya, ngunit hiniling ni Fate na bigyan siya ng kanyang gluttony skill ng kapangyarihang kailangan niya. Nagpula ang parehong mata ni Fate at nagulat ang misteryosong lalaki nang makita na naabot na ni Fate ang Domain of Aim. Sobrang kumpiyansa na ngayon si Fate at nagpasalamat sa lalaki dahil kung hindi niya ito nakita, hindi niya maabot ang bagong antas ng kapangyarihan at sinugod ni Fate ang pag-atake at tuluyang binaliwala ang slime. Sinubukan ng lalaki na magpaputok pa ng ilang beses, kaso madali nang nakikita ni Fate ang mga atake nito at iniwasan niya ang lahat at lumikha ng smokescreen. Sa wakas ay nasira ni Fate ang maskara ng lalaki at nakakagulat na nalaman niyang ito ay si Aleister. Kakaibang sinabi ni Aleister na tama si Fate sa pagtawag sa kanyang pangalan bilang Aleister, kaso tumanggi siyang magpaliwanag kung bakit at sa halip ay nagsimula siyang tumugtog ng flute. Nagtataka si Fate kung ano ang ginagawa ng lalaking ito, ngunit ipinaliwanag ni Aleister na malalaman niya ito agad at biglang natigilan si Fate nang makita ang Divine Dragon na papalapit. Diretso itong patungo kay Roxy at sinabi ni Aleister na aabot ito sa kanya sa susunod na 30 segundo. Sinabi ng baliw na si Aleister na gagawin nila ng Divine Dragon ang lahat para patayin si Roxy, kaya gusto niyang makita na gagawin din ni Fate ang lahat para pigilan sila. Nagpaputok siya ng ilang beses kay Fate habang hinadlangan din siya ng slime. Binanggit ni Greed na sinusubukan lang ni Aleister na magpalipas ng oras kaya mabilis na iniwasan ni Fate ang lahat. Natakot ang lahat nang makita ng Divine Dragon si Roxy, ngunit hinarap niya ito ng buong tapang at hiniling sa kanyang ama na bigyan siya ng lakas. Agad niyang pinagsisihan ang desisyon niyang hindi tumakas nang inilabas ng dragon ang malakas nitong atake at lahat ay nag-aalala para sa kanya. Sa kabutihang palad para kay Roxy, dumating si Fate para iligtas siya sa ikamilyong pagkakataon. Gumamit ang malakas na dragon ng isa pang sobrang lakas na atake kaya ginawa ni Fate ang lahat para pigilan itong muli. Tumanggi siyang hayaan itong masaktan si Roxy, kaso lang tuluyang nasira ang kanyang maskara. Hindi man lumingon, nagsimulang magtaka si Roxy kung siya ba ay si Fate at hindi na kayang itago ni Fate ang lihim at hinarap niya si Roxy. Binati siya bilang Fate sa unang pagkakataon sa napakahabang panahon. Nagulat si Roxy nang makita niya ito at siya ay nagulat habang tinitignan niya ang mga mata nito. Humingi ito ng tawad sa pagsisinungaling sa kanya, pero sinabi niya sa babae na umatras muna habang hinaharap niya ang delikadong kalaban. Hinarap niya ang dragon gamit ang kanyang Grand Cross na kakayahan at nagawa niyang pigilan at ginapos ito. Binaril siya ni Aleister at muling naglaban ang dalawa pero tila nahihirapan si Fate. Napansin ni Aleister na masyado itong gumagamit ng lakas sa pagpapanatili ng kanyang kakayahan kaya wala itong pag-asang manalo. Hindi tumama ang kanyang mga atake at naputol ni Aleister ang kanyang braso. Naghanda si Aleister na tapusin siya pero bigla siyang sinaksak mula sa likuran habang ipinapakita ni Fate na gumamit siya ng mahika ng ilusyon at tinapos niya si Aleister. Nag-activate ang kanyang kakayahan na gluttony at bigla siyang napalibutan ng puti. Nakita niya muli ang babae mula sa alaala ni Mind at ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Luna. Nagpasalamat siya kay Fate sa pagpatay sa kanya pero humingi siya ng tawad dahil hindi na niya kayang pigilan pa ang pag-crack ng sahig. Napagtanto ni Fate na siya ang nagpipigil sa kanyang gluttony na lumala at binalaan siya ng babae na kung i-absorb niya ang Divine Dragon, mawawala ang kanyang sariling katinoan at doon ay bumagsak ang sahig pero nasalo siya ni Greed. Nagulat si Fate nang makita niya ito pero sinabi ni Greed na kailangan na nilang umalis. Nagpasalamat siya kay Luna sa babala pero nagpasya siyang talunin ang dragon at nakabalik sila sa labas pero nakawala ang dragon mula sa kanyang paggapos. Nagtaka si Greed kung ano ang gagawin niya na may isang braso na lang, pero biglang hinagis siya ni Fate at sinalakay niya ang dragon at pinutol ito habang bumabagsak. Nagpaputok ng enerhiyang pampasabog ang dragon pero nilakasan niya ang kanyang stats gamit ang overload na kakayahan, hinihiwa ang atake at hinati ang dragon sa dalawa.
Bumagsak ang dragon at nilamon ng gluttony ni Fate ang kaluluwa nito, nakaramdam siya ng matinding sakit at malapit nang mawala sa sarili, pero isinakripisyo niya ang lahat ng kanyang stats para buksan ang huling anyo ni Greed at pigilan ang kanyang sarili na makapinsala. Napansin ni Mai na pinabayaan ni Fate na lumunin siya ng kanyang kakayahan at hiniling ni Fate na tapusin na siya ni Mai, naghanda siyang tuparin ang kanilang pangako pero biglang nailigtas siya ni Roxy. Sinabi niya kay Roxy na huwag siyang tignan pero umiyak ito para sa kanya, sinasabing hindi niya alintana kung anong uri ng kapangyarihan ang mayroon siya at gusto siya nito dahil sa kung sino siya, pinakiusapan siya na huwag mamatay. Nakaramdam si Fate ng kakaiba, tila kumalma ang kanyang gluttony, at binanggit ni Roxy na bumalik silang magkasama at nakahinga siya ng maluwag nang tanggapin siya ni Roxy matapos malaman ang katotohanan at siya ay bumagsak sa mga hita niya. Nang magising si Fate, natagpuan niya ang kanyang sarili pabalik sa lungsod at binisita siya ni Ares at Mine, na nagsabing 1 linggo na siyang natutulog at iniabot ni Ares ang Greed at napansin ni Fate kung gaano ito kadumi. Binanggit ni Ares na nakalimutan ni Mine na ibalik ang Greed, ngunit sinabi ni Mine na abala siya sa pagharap kay Envy, na nagpapakita ng kakayahan sa mind control at si Alistair ay manipulado nito. Nagtaka si Fate kung ano ang ginawa ni Mine kay Envy dahil ito'y hindi masisira at inihayag ni Mine na itinapon lang niya ito. Sinabi ni Ares na dahil sa kabiguan ng eksperimento sa tao gamit si Roxy, kakailanganin nila ang tulong ni Fate sa hinaharap at pumayag si Fate sa kondisyon na iiwanan nila si Roxy. Sinabi ni Ares na dapat silang umalis bago bumalik si Roxy, dahil mapanganib para kay Fate na makita siya. Tila ang pagbanggit lamang sa pangalan ni Roxy ay nagpapagulo sa kanyang gluttony. Nakita natin na dumalaw si Roxy sa kanya pero wala na siya roon, nakakita siya ng sulat mula kay Fate at ipinaliwanag niya ang lahat tungkol sa kanyang kakayahan at nangakong babalik siya sa kanya balang araw. Iniisip ni Roxy kung paano siya palaging nakakakuha ng lakas ng loob mula sa kanya. May flashback tayo nang una silang magkita. Natatakot si Fate sa kanya sa una at iniisip na lahat ng banal na mga kabalyero ay mga bully, at napagtanto niya kung paano sila nakikita ng mga tao. Nahiya siya at humingi ng tawad sa kanya, pero kumakalam ang tiyan ni Fate kaya binigyan niya ito ng pagkain at nasiyahan siya na nakilala niya ang isang mabuting banal na kabalyero, at naging dahilan ito upang ipagmalaki niya ang kanyang sarili. Nagtataka siya kung kailan sila muling magkikita at nangako siyang magiging mas malakas para maprotektahan siya. Nakita natin si Fate na gumagamit ng bagong anyo ng tungkod ni Greed at nagawa pa niyang ibalik ang kanyang braso. Naghiwalay ng landas sina Ares at Mine at si Fate, kasama si Greed ay naglakbay upang hanapin ang paraan kung paano makontrol ang kanyang gluttony. Subalit dito na nagtatapos ang Season 1 ng anime na ito. Salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.